So sa pagkakataong ito mga kapatid, no, meron tayo ditong topic na pag-uusapan patungkol po dito sa claim, no, ng ating kaibigan na ah, ito ay kinuha po natin sa kay Jerry Umpok, no? Kung sino man nakakilala nitong Jerry Umpok na ito mga kapatid, so atin pong lilinawin ang atin pong intention dito ngayon ay to make a comment sa kanya pong sinabi kasi ito ay paninira po sa Iglesia Katolika. Pakinggan po natin. Imposible kaayo nga si Kristo maoy magtutukod sa Romanong Katoliko nga. Ayan, so dito pa lang po sa first statement pa lang po niya mga kapatid, mga kaibigan, sabi niya po, imposible daw po na si Kristo ang founder ng Roman Catholic Church. So, bakit nga ba nasabi niya ito? Ano nga bang patunay o pruweba niya na hindi si Kristo ang mismong nagtatag ng Iglesia Katolika? Bakit po nasabi niya ito? So ito ay titingnan natin kung anong bigat ng kanyang argumento to make us believe, mga kapatid, sa kanyang sinasabi. Simbahan. Number one, siya Hudiyo unya ang Roma iyahang kalaban. Ayan, so dahil ang kanya palang rason mga kapatid, dahil si Kristo ay Hudiyo at ang Roma daw ang kanyang kalaban. So dito pa lang po sa context na sinabi ng ating kaibigang si Jerry Umpok, mga kapatid at mga kaibigan, dito ay makikita at malinaw po dito na hindi niya po nauunawaan ang salitang kanyang binitawan sa social media. Bakit po nasasabi natin yan? Dahil tama ang statement niya na si Kristo ay Hudiyo at kalaban niya daw yung Roma, pero hindi ang Roman Catholic Church. Ngayon, kung ititindigan ito ni Jerry Umpok na kalaban ng Panginoong Jesucristo ang Roman Catholic Church, ang tanong ko sa kanya, saan niya nabasa, no, na ang kalaban ng Panginoong Jesucristo, dapat legit na mababasa talaga, no, na ang kalaban ng Panginoong Jesucristo ay Roman Catholic Church, no? Meron po ba tayong ganoon, no? Ako nanonood ka man ngayon, kaibigang Jerry Umpok, ay sana maipakita mo sa lahat ng mga nakikinig at sa lahat ng mga nanonood ang lihitimong ebidensya, lihitimong pruweba na magpapatunay na ang Roman Catholic Church ay kalaban mismo ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang number one reason daw kung bakit hindi si Kristo ang founder ng Catholic Church, dahil according po dito sa ating kaibigan, si Kristo daw, ang kalaban niya daw ay ang Roma. Tama na kalaban ay Roma, but it is not a Roman Catholic Church. Pero hindi naman po sinabi na nakalaban niya talaga, no? Kundi na during those time, mga kapatid, mga kaibigan, no, ay pinaghaharian ng Roman Empire, yung nasasakop po sila that time. Pero hindi nangangahulugan na Roman Catholic po yung persecutor, no, ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po, kasi hindi po yan mababasa even a single verse kahit nabasahin po natin yung full text, no, full New Testament, mga kapatid. Kahit basahin natin yung buong New Testament, kasi nandiyan na po yung pagkatatag ng Panginoong Jesucristo sa Kristyanismo sa Mateo 16:18. So kahit basahin po natin yung New Testament, buong New Testament, hindi kailanman mababasa na ang Roman Catholic Church ay kalaban mismo ng Panginoong Hesus. Paano niya magiging kalaban ang iglesyang kanya mismong itinatag? Napaka-illogical naman po yata niyan. Ito pa, ikadadagdag niya, first reason niya daw yon kung bakit hindi si Kristo ang nagtatag ng Roman Catholic Church, dahil daw sabi niya si Kristo ay Hudiyo at kalaban ni Kristo daw ang ang Roma. So pero again po mga kapatid, hindi po ang Roman Catholic Church Na iya ding ipangalan sa iyang kalaban ang iyang simbahan. Ikaduha, wala kay mabasa sa Biblia nga si Kristo mo ay nagtukod sa simbahan. Ayan. So
second reason daw, wala kang mababasa sa Bible na si Kristo ang nagtukod ng iglesia. Nga Romano Katoliko, wa kay Na Roman Catholic. Okay, so, ang gusto pong ipalitaw nitong ating kaibigang pastor ay yung fallacy na sinasabi po ng mga biblical scholar na word idea fallacy. Yung hahanapin yung word, yung kataga, word for word. That is a fallacy po mga kapatid. Ibig sabihin, that is not a proper way of reading and understanding for what we have read in the Bible. Hindi po yan proper na pagkakaunawa at pagkakabasa sa Biblia na hahanapin niya yung letra por letra. Kasi malaking diferensya po niyan mga kapatid sa mga talagang tunay na nakakaalam ng Biblia. Marami naman talaga kasi ngayon na nagsisilitawan na gumagamit ng kapitulo, bersikulo at nagpapagaling-galingan na akala natin mga kapatid, mga kaibigan, they know really the Bible. But the reality, they don't. Paano natin nasasabi yan? Alala po natin mga kapatid yung gospel na ang ating Panginoong Kristo ay tinukso sa Matthew chapter 4, kung babasahin po natin yan. At sa isa sa pagkatukso sa ating Panginoong Kristo, sinabi mismo ni Satanas, nasusulat. So, ibig sabihin, even though Satan knows the Bible, what is written in the Bible, but doesn't know the context of it. Dahil sinabi din ng Panginoong Kristo sa kanya, nasusulat din. Ibig sabihin, hindi nangangahulugan na kapag mabasa mo, letra por letra, tama na. Kapag hindi nabasa, mali na agad. Kasi marami po na existing in reality and never been written in the Bible. One example of that, meron pong scientific evidence about the fossils of the dinosaurs. Question, where can we find in the Bible that dinosaur was being discussed? Saan natin mabasa sa Biblia na pinag-usapan o diniscuss yung patungkol po sa dinosaurs? Saan po yan? Meron ba yan? Meron bang mababasang dinosaurs sa Bible? Because dinosaurs really exist in reality. Ayan. So, yan po yung sinasabi po natin mga kapatid. Isa pa, hindi po ba we have studies in science that we have more planets? Hindi lang po Earth ang planeta. Question, saan natin mababasa sa Biblia na ang Diyos mismo, letra por letra, ay nilikha niya yung Mars, yung Venus, yung Jupiter, yung Saturn? Saan? Meron bang ganon? Kasi naghahanap ng letra por letra. Kaya nga mga kapatid, kapag word for word na ang basis sa paghahanap sa Biblia, hindi na ayon sa context, napaka-dangerous po nito. Napaka-delikado. Sabi niya, hindi daw, first reason niya bakit hindi si Kristo ang founder o nagtatag ng Roman Catholic Church. First reason niya dahil si Kristo daw mga kapatid ay Hudeo, wala tayong tutol na Hudeo siya, at sabi niya, si Kristo daw ay kalaban niya ang Roma. Pero, ang pinag-uusapan, si Kristo ang founder ng Roman Catholic Church. Paano daw na ipapangalan daw na Roman Catholic Church ang simbahan ni Kristo sa kalaban niya mismo? Naku naman. Yan po ang napakahinang argumento. Napaka-illogical po na klaseng argumento ang gumagamit ng ganyang klaseng argumento. Okay. Second reason daw, sabi niya mga kapatid, na pakinggan po natin, na bakit hindi si Kristo ang nagtatag ng Roman Catholic Church. Ano yung second reason niya mga kapatid? Dahil hindi daw mababasa sa Biblia na nagtatag si Kristo ng kanyang simbahan na Roman Catholic Church. Ngayon, kung pupuntahan po natin ang unahin po natin yung Biblia. Okay. Dahil meron siyang objection regarding what we can read in the Bible. Puntahan natin yung particular na ginagamit palaging bersikulo o talata sa Biblia. Okay. Ito po yun mga kapatid. Tingnan natin
kapag tingnan natin yung konteksto. Ito. Una, sa dito po sa Mateo 16:18, sinasabi dito, at sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ayon po dito sa talata, mga kapatid at mga kaibigan, ang Panginoong Jesucristo ay magtatayo ng iglesia sa pamamagitan ni San Pedro. Ang sabi niya, aking iglesia. So, ito po ay singular form na pagkakasabi. Isahan lang po yan, hindi po yan maramihang forma ng pagkasabi po sa salitang iglesia o simbahan. Ngayon, anong simbahan ito? O kung nakikinig man ngayon si Jerry Umpok, anong simbahan ito na itinayo ng Panginoong Jesucristo? Second, kung tutol siya na si Kristo ang founder ng Roman Catholic Church, para sa kanya kasi hindi si Kristo, imposible daw. Now, pwede mo ba, Jerry Umpok, kung nakikinig ka, pwede mo bang i-cite o ibigay, pwede ka mag-comment ngayon, ibigay kung sino ang founder ng Roman Catholic Church kung hindi si Kristo. Kasi sa New Book of Knowledge Volume 16, page 287, malinaw po na mababasa na si Kristo mismo ang nagtatag ng Iglesia Katolika. Patuloy natin, mga kapatid. Mabasa, letra por letra. Letra por letra. Kaya nga, marami talaga ang namamali. Kaya this kind of style of knowing what is truth in the Bible, yung hahanapin po, mga kapatid, yung letra por letra, ay very, very, very dangerous. Napakadelikado po na hahanapin ang letra por letra. Bakit po napakadelikado na hahanapin po, mga kapatid, yung letra por letra? Kasi kung magbabase lang siya sa letra por letra, nako, sinasabi ko nga kanina, mga kapatid, we have more studies that existing. The fossils of the dinosaurs ay very clear na nag-i-exist po yan. The question here, saan natin mababasa sa Biblia na pinag-uusapan ang patungkol sa dinosaurs? Letra por letra. Kasi merong fossils, hindi po natin pwedeng i-deny yun. At meron ding study sa science, kasi kapag sinabi niyang, hindi naman pwede, hindi naman yan, Brad, no? That is beyond the Bible. So, anong ibig sabihin nito? Science and Bible have a contradiction? Kasi hindi ako naniniwala na mayroong contradiction. Kasi para sa akin, science and the Bible doesn't contradict each other. Yan po yung turo sa atin. Hindi po nagkakakontrahan ang siyensya at ang Biblia. Okay? So, ang theory po sa science ay hindi po natin pwedeng sabihin na bakit mayroong theory si Charles Darwin na ang tao ay nanggaling sa unggoy. Hindi ba contradict yon? Kasi sa Genesis, sa Biblia, ay ginawa ng Diyos ang tao. Kaya nga tinawag na theory, ang theory of evolution ni Charles Darwin, dahil hindi pa ito napatunayan scientifically. Wala pa pong scientific proof or evidences. Kung totoo nga, katulad nga ng ito, kung talagang totoo ang theory ng evolution that the human being came from apes, now, saan yung scientific evidence na yung balat ng ape ay nakitang nagpalit ng katulad po ng makikita po natin sa sa evolution of the snake, di po ba? Nagpapalit balat po yan. Yung katulad po ng caterpillar, merong scientific evidence po yan. But yung theory po ni Charles Darwin, wala po. Kaya hindi po yan scientific facts. Wala pong scientific reality sa sinasabi pong ganoon. Kaya hindi pa rin pwedeng gamitin yung theory ni Charles Darwin para sabihin na merong contradiction ang science at Bible. Kaya ngayon, balikan natin,
kung word for word ang paghahanap, saan mababasa sa Biblia na pinag-usapan yung patungkol sa dinosaurs? Oh. Saan din pinag-usapan sa Biblia, kasi meron tayong study sa science na hindi lang Earth ang planet. Saan din mabasa sa Biblia na ang Diyos mismo, letra por letra, sinabi niya, gagawin ko ang Venus, gagawin ko ang Mars, gagawin ko ang Saturn. Oh? Saan yan mababasa sa Biblia? Oh. Kung letra por letra ang hanapan natin. Oh, kaya nga dangerous, kaya nga fallacy, sabi ng mga biblical scholar. That is word idea fallacy kapag tayo po, mga kapatid, mga kaibigan, ay naniniwala po dito. Oh, next. Ikatulo, dili si Kristo mo ay nagtukod sa simbahan nga Romano Katoliko, tungod kay ang mga pagtulon ani ini 99% sa mga pagtulon-an sukwahi sa atong Ginoong Hesukristo nga mga. Ayan. Third reason daw bakit hindi si Kristo ang nagtag ng Catholic Church, dahil ang teaching daw, yung doktrina daw ng Catholic Church ay taliwas daw sa itinuturo ni Kristo. Alam niyo po, mga kapatid, ano yung pinakataliwas dito? Yung pagkakaunawa po ng tao na nagsasabing taliwas sa turo ni Kristo ang tinuturo ng Iglesia Katolika. Wala pa po ako, never ko pang nakita na taliwas ang itinuturo ng Catholic Church sa turo ni Kristo. Never pa po, kahit isa, wala pa akong nakita. Kung meron man siya nakita, pakinggan natin, baka may ibabanggit siya ditong taliwas talaga. Pagtulon-an. O lastly, Wala siya na ibanggit, mga kapatid. See, ibig sabihin, ang sinasabi po ni Jerry Umpok ay isang kachismisan lamang. Wala siyang proof. Kahit isa hindi niya na-cite. Ano ba yung sinasabi ng taliwas sa turo ni Kristo? Yung itinuturo ng Catholic Church. Ano yun doon? Ano doon? Anong turo? Kasi yung official teaching natin nasa Catechism of the Catholic Church. Pwede mong i-cite? Anong paragraph yan? Pag-usapan natin. Kung kontra nga ba sa itinuro ni Kristo. Pag-usapan natin. Pwede mapag-usapan yan. dili si Kristo mo ay nagtukod sa simbahan. Last daw, ito. Romano Katoliko, tungod kay ang mga tao na sakop nini wala na bag-o. Dahil daw, ito, mga kapatid, this is very, very, very personal, yung kanyang atake. Bakit daw hindi si Kristo ang nagtatag ng Catholic Church, dahil daw yung mga tao dyan sa loob ng simbahan ay hindi daw nagbago? Question. Ibig sabihin pala, peke ang itinatag ng Panginoong Kristo when He established the 12 apostles, dahil hindi rin nagbago si Judas? Dahil naging Judas pa rin siya? Dahil naging Judas talaga siya? Dahil may Judas? Ibig sabihin, hindi yun totoo? Naku naman. Esep-esep tayo pag may time, mga kapatid, mga kaibigan, kung ganyang klaseng argumento po yung ating pinapakinggan. Oh? Dahil pala sa isang Judas, lahat ay Judas na. Lahat ay masama na. Ang tawag po dyan ay generalize po ni Jerry Umpok ang lahat ng Catholic. Pero, kung saan ka man ngayon nakaanib na Jerry Umpok, eto, the Catholic Church has declared saints. Ibig sabihin, sila ay ginawang banal ng Diyos. As like what Christ prayed for his disciples, sa lahat ng naniniwala sa kanya. Gawing banal talaga. This was being fulfilled sa Iglesia Katolika. No? Na ginawang banal talaga ang mga nagsisisampalataya sa Panginoong Kristo. Kaya nga merong mga saints no? Kasi yung saints, visible naman yan na makikita po natin sa Biblia. Kung babasahin natin sa English, yung Revelation 8:4, no? Merong prayers of the saints na nababanggit diyan. So ibig sabihin, real at totoo talaga na ang simbahan ay pinagkalooban ng otoridad, no? Grabe, mga kapatid. Dito pala malinaw na makita natin na ating kaibigan ay posibleng hindi niya lang talaga nauunawaan ang mga pinagsasabi niya. Sa apat na rason po niya, mga kapatid, no? Unang rason niya, sabi niya, bakit nga ba hindi si Kristo ang nagtatag? Dahil si Kristo ay Hudyo at kalaban niya daw ang Roma, pero hindi Roman Catholic Church. Doon pa lang, wasak na po siya doon. Second reason niya, dahil hindi daw mababasa sa Biblia, letra por letra, na si Kristo ay nagtatag ng Catholic Church. Sabi ng mga biblical scholars, maniniwala ako sa mga matatalino at talagang totoo at legit na
nakakaunawa ng Biblia sa mga biblical scholars. Kasi sabi ng biblical scholars, yun ay tinatawag po natin na word idea fallacy. Ngayon, kung babalik natin sa kanyang yung ganyang klaseng style of arguments, mga kapatid, sigurado hindi niya makakasagot. Katulad na saan mababasa sa Biblia na pinag-usapan ng dinosaurs, letra po letra. Parang maganon? Kasi exist in reality yun. Yung pangatlo niya po at pang-apat, mga kapatid, lahat ay bagsak. Lahat ng rason po na Jerry Umpok, mga kapatid, mga kaibigan, ay palpak. Kapalpakan at bagsak na bagsak po, mga kapatid, mga kaibigan, all the reasons ng ating kaibayo sa pananampalataya. Kaya, mga kapatid, mga kaibigan, patuloy tayo na bantayan ang ating pong pananampalataya, lalo't-lalo kahit saan man po, kahit sa social media na tinitira tayo, sinisiraan tayo, huwag tayong manahimik lamang. Kasi it was been stated also in our Catechism of the Catholic Church 1285 that we are obliged, more strictly obliged to defend our faith by word and deed. More strictly talaga, mga kapatid. Ito ay napakahalagang obligasyon po natin na atin pong gagampanan. Basahin po natin ito. Baptism, the Eucharist, Sacrament of Confirmation together constitute the Sacrament of Christian Initiation, whose unity must be safeguarded. It must be explained to the faithful that the reception of the Sacrament of Confirmation is necessary for the completion of baptismal grace. For by the Sacrament of Confirmation, the baptized are more perfectly bound to the Church and are enriched with a special strength of the Holy Spirit. Hence, they are as true witness of Christ. Kung totoo talagang witness tayo ni Kristo, we are more strictly obliged to spread and defend, ipalaganap at depensahan the faith by word and deed, ang pananampalataya sa salita at sa gawa. Kaya huwag mananahimik, mga kapatid, kung sinisiraan ang ating Santa Iglesia. Magsalita po tayo ayon sa katotohanan, ayon sa proper moral ng ating simbahan. Huwag po tayong papayag na gibain at sirain ng ibang sekta ng pananampalataya.